naman ng Presidential Decree number 851 na nilagdaan noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, inaatasan po yung ating mga employers sa mga pribadong establishmento na bigyan ng 13th month pay ang kanilang mga manggagawa. Pakibahagi naman po, Director, sa ating mga listeners and viewers, kung ano po ba yung kahulugan nitong nasabing cash compensation? Ano po ba yung 13th month pay at kailan po ba ito dapat natatanggap ng ating mga kamanggagawa? Director? Yes, noong 1976, nung inilabas itong PD 851, ang intention ng government ay magkaroon ng alleviation ng living conditions yung ating mga workers. Kasi panahon noong 1976, mataas ang inflation and medyo hirap yung mga manggagawa dahil mababa yung pasahod. Kaya nagkaroon ng issuance si then President Marcos na bigyan ng 13-month pay lahat ng mga manggagawa na ng mga rank and file employees. So ito yung tinatawag natin ng 13-month pay ngayon. Under sa ating existing legal framework, ang payment ng 13-month pay ay dapat not later than December 24 kada taon. So dapat pag December 24, natanggap nyo na po yung inyong 13-month pay. Although Tim and Carla, maraming mga practices tayo sa private enterprises na binibigay ito ng 2 beses. Minsan kalahati sa June, kalahati naman sa November or December. Yung iba namang mga practices natin, meron din nagbibigay na parang dinidivide nila ito at sinasama na sa monthly pay ng ating mga manggagawa. So iba-ibang practices talaga, but ang sinasabi ng ating batas, yung full payment ng 13-month pay, kung ano man yung pagkaparte-parte ng pagbibigay, ay hindi dapat lalampas ng December 24 kada taon. Para may time pa din sila, Sir Team, Director, na magbili ng mga pang Noche Buena. habol na habol, no, sa December 20, sa eve of Christmas. Iba-iba pala, Sir Team, yung pagbibigay, yung mga methods kung paano ibigay itong 13th month pay. Siguro po, Director, importante po, no, na klaro yung ganung agreement between sa ating mga employers at employees para naman alam nila kung kailan nila matatanggap itong benepisyo na ito. So, pwedeng hati-hati or pwedeng isang bagsakan lang. Hindi mabigat, no, sa ating mga employer. Tama yun. Dapat nakalagay yun, Carla and Tim, sa company policy at dapat nagbigay ng consent yung ating mga manggagawa. Aside from that, dapat informed naman sila na ganun pala yung pagbibigay ng 13-month pay sa kanila. Oo, kasi baka hindi nila alam, natanggap na pala nila yung kalahati. Siguro nagugulat sila, labat kalahati. Ayan. So maganda na informed ang lahat ng parties always. Yes. In terms of coverage naman po, Director Alvin, sino naman po ba yung maaaring makatanggap nitong 13th month pay at sino din ba yung mga hindi required na mabigyan nito, Director? Ang general rule ay lahat ng ating mga private sector workers na rank and file ay dapat makatanggap ng 13-month pay. So when the law defined a rank and file as beneficiary ng 13th month pay, maraming katanungan tayong natanggap. So paano daw yung managerial, paano daw yung supervisory employee. So baka ito na yung pagkakataon, Tim and Carla, na linawin natin. Yes. Nasa ating labor code kasi, dinefine yung managerial employees at rank and file employees. And then ang sinasabi na ang entitled and rank and file employees, since ang dinefine ay managerial and rank and file, kasama din makakatanggap yung mga supervisory employees po natin. Ang hindi lang po kasama in effect ay yung ating managerial employees. Yan po yung general rule. Ang hindi naman po covered ng 13-month pay, una po, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno katulad natin, hindi po tayo covered ng PD 851, although excited rin po tayo, but meron po tayong separate na mekanismo para sa mga public sector workers. Nakalagay po sa 851 yung mga kasambahay, pero po with the enactment of RA 10361,
sa kanyang pong implementing rules and regulations, sinasabi po na mabibigyan ang mga kasambahay ng 13-month pay. Ang hindi po kasama ay yung purely on commission, boundary, and task basis. Yung po yung mga hindi kasama. Again, pag sinabi po natin yung mga hindi kasama, marami pong mga tanong ulit. Paano naman kung per piece ang bayaran sa akin? Kung per piece naman, entitled po sila ng 13-month pay. Yung pong mga split ang source of income, yung commission, tsaka yung purely commission, hindi po kasama yon. But yung part wage and part commission, entitled po sila ng 13th-month pay, pero ang base po nila ng computation ng 13th month pay ay yung fixed wage component lang po na natanggap po nila. Kumbaga yung salary lang po, Director, no? Basic salary, Carla. Commission, ano na yun? If hihiwala yun.